Former President Rodrigo Duterte, pinagalitan ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan po natin ito. May viral po kasing video. Yo, what's up mga sangke? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon? Okay, may mga nanonood sa atin sa palengke, mga nagda-drive, mga nagmamaneho, mga nasa bahay lang habang nagkakape. 'Di ba? So magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Alright, bago tayo magtuloy-tuloy, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers. Mga sangkay, padami po tayo ng padami. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na nga, pag-usapan po natin ngayon. Ito kasi yung viral video ni VP Sara. Ayan. Viral po yan ngayon mga sangkay na tila baga pinapagalitan po niya yung kanyang tatay. No, alam nyo, ang napansin ko dito kay VP Sara, once na nagsasalita po siya, wala po siyang ano, di ba yung iba, especially kapag leader ka, bago sila magbitaw ng salita, meron po muna silang, nag-iisip po muna sila. Kung tama ba yung sasabihin ko na ganito, o hindi, baka mamaya sumabit ako, o di kaya mamaya magkalat ako. Ang napansin ko kay VP Sara, wala po siyang ganun. Basta bitaw lamang po siya ng bitaw. Naalala niyo mga sangkay yung mga naging topic natin? Di ba napakarami pong video na bagamat clip lang po, mga sangkay, kumbaga kinat po doon yung part na yon, pero mga sangkay, alam niyong lutang moment. So eto, mga sangkay, meron pong video kasi na kumakalat na ang binabanatan niya dito si PBBM. Kasi meron pong isang nasa kote, naalala niyo lahat yung nasa koteng pulburon, mga sangkay, pinagbabawal na pulburon. Then si PBBM ay naroon para po sunugin yun. Ngayon si VP Sara, para lang kumbaga meron po siyang may masabi lamang po siya. Nagsalita po siya against BBM. Ngayon, ang hindi niya alam mga sangkay, ginawa din pala ito nung panahon ni PRRD. Ngayon, parang na back to you guys lang po siya dito, mga sangkay. O, panoorin po natin. Panoorin muna natin ang buo, saka tayo mag-react. Dito lang ma'am, trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng hindi yan trabaho ng hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuling na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuling na drugs. Ewan ko po sa'yo, VP Sara. Okay. Na-distract ako mga sangkay sa ano niya, yung parang naghang po yung utak niya. Alam nyo, sa totoo lang hindi ko maintindihan. Kasi, di ba, kapag abogado ka, sobrang talino mo. Hindi ka, imposible magiging abogado ka nang wala kang talino. Yung tipong nag-iisip ka ng tama, tapos kailangan yung sasabihin mo, kahit mali-mali na, mukha pa rin tama. Kita nyo yung atake ni Harry Roque, di ba? Si Harry Roque, kahit mali-mali na po yung mga sinasabi, pinagmumukha pa rin po niyang tama kasi abogado eh. Magaling na abogado. Eto yung hindi ko alam mga sangkay. May naipanalo kaya si VP Sara na kaso. Di ba? Eto na, himay-himay na po natin itong mga sangkay. Ayon sa kanya, eto. React tayo. Isa-isa. Ma'am, trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya? No. Trabaho na ba ng presidente ang sirain ng ebidensya? Ngayon, ginawa po yan ni PRRD noon. Di ba? Yung ginawa ni BBM, ginawa din po ni PRRD. Ayan po. Ayan po yung ebidensya. Nasa taas mga sangkay. Hindi yan trabaho na. Dito ako natawa eh. Tignan nyo yung, alam nyo guys yung, paano ba?
Ano ba yung tamang word dito? Alam mo yung may karga, mga sangkay? Tingnan niyo po tingnan po yung mukha ni VP Sara dito. Hindi ko alam kung may nakita siya ditong nakakatawa o di kaya naglag lang po yung utak niya. Well, eto na mga sangkay. Nagko-komento siya laban kay BBM na bakit daw pumupunta pa si BBM sa mga pulburon na sinusunog. Hindi daw po trabaho ng presidente na pumunta sa mga ganong klaseng gawain. Parang ano siya, no? Lutang. Di ba nga po pag presidente ka, pwede mong gawin lahat. Pwede kang pumunta sa kulungan. Kasi presidente nga ng Republika ng Pilipinas eh. Pwede kang pumunta, kahit saan pwede mong gawin. Kahit ano pwede mong gawin at kahit saang lugar, pwede kang pumunta. Kasi nga presidente ka. Halimbawa, nagsusunog ng ebidensya. Presidente ka, anong magagawa ng iba kung pupunta siya? Diba? Gusto niyang makita yun. Gusto niyang ma-witness mismo na sinusunog yung mga ebidensya at hindi ninanakaw ng ibang mga skalawag. Diba? Kasi po pwede yun eh. Kunwari magsusunog pero dahil wala ang Pangulo, itatago na lang nila tapos yung mga skalawag ibebenta nila sa kali. Diba? Kaya mga sangkay, hindi ko alam kung sino ba yung advisor ni VP Sara. O di kayo yung PR niya. Diba? Na sana maa-advisean. Ako, wala akong problema kay VP Sara ha. At tayo lang naman nagkakomento lang po dito mga sangkay sa mga video na nakikita po natin. At wala lang, nagtataka lang po tayo. Medyo nawiwirdohan lang talaga ako mga sangkay. Ano ba mayroon kay VP? Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuling nag-drugs at Ngayon, ang gumawa niya si Tatay Digong. 'Di ba parang na back to you guys talaga siya dito. Hindi daw trabaho ng presidente na magpa-picture sa mga nasa koting mga pinagbabawal na pulburon. Ngayon, ang ginawa po yan ni PRRD. So, bumalik din po sa kanya. Ewan ko lang, kapag DDS ka, kahit gano'n ang nangyayari, papalakpak ka pa rin eh. Kahit nakita mo na ginawa rin ni PRRD, papalakpakan mo pa rin si VP Sara. Kasi nga, ano sila eh, panati ko eh. photo op sa pagsira ng nahuling nag-drugs. Yun sa mga sangkay. Alam nyo, maraming beses ko na to nakita kay Vice President no, na kapag mayroon po siyang speech, may mga pagkakataon na naglalag po, naghahang po yung utak niya. Yung parang hindi na po niya masabi kung anong kanyang gustong iparating. Kagaya po nito. Ayan, yung part na to, ito to. Ayan, yan, ito. Hindi ang trabaho ng Ano? Diba? Kapag naglalag po yung ano niya, mga sangga. Ito din. nahuling nag-drugs. Ano? Bigla na lamang po napahinga ng malalim eh. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Magbasa nga tayo ng komento. Sabi dito, lutang si Sara. Ingot, anong gusto mo ibenta mo? Galit na galit kasi nga, laking lugi na naman yan sa negosyo nila. Wait lang. Hanap tayo ng mga pinakabago. Ayan. Sa itsura pa lang, makikita mo na may saltik daw, sabi po ni Clarence. Pinaparinggan niya yung tatay niya. Mag-ama nga kayo, pares kayo may S. Ano yung S? Okay. Bakit kasi nung panahon ng tatay mo hindi sinira? Galit na galit nga kasi laki ng lugi na naman ng negosyo. Ambot ni mo sana. Ay, nako po. Ano po ang inyong opinion, guys? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all.
Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.